and also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Bilang Diyos kapagpalang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, binuluwalhati, nadambilan sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa iyo walang tigil na katapatan at kabulihan sa bawat isa upang kami lahat ay hanggang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. Loobin mo na o Panginoon na kami po inyong samahan sa oras na ito. Muli pong iyon at mapagpatagiban ng kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may karamdaman ng sakit mula ulo hanggang talampakan sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga hinihingi ng libigatan, inyo pong pag-aali palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahihingi sa inyo pong pagkaloob at tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po huli sa lahat ang mabuting balitang ating ihatid upang ito mabigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ito upang ito maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang pigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming sawang dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ang malakas sa ating Panginoon. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday, Solemnity of the Blessed Holy Trinity, is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John, John chapter 3, verses 16 to 18. Ebanghelyo ayon kay San Juan, kabanatang 3, simula talatang 16 hanggang 18. John chapter 3 verses 16 to 18.
Jesus said, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son." Purihin po natin ang malakas ng Panginoon. Sinabi ng Panginoong Yesus, "Iyon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Purihin natin ang buhay na Diyos. At bago po kayo maupo, kayo ba may mga kahilingan? Ngayon, taas muna ang inyong mga prayer requests at iba pa mga bagay na ibig paspasan ni Yahweh El Shaddai. Huwag ko kayo magtataka kung bakit inuna ko po magtaas ng kahilingan, no? Kasi mamaya after this, meron pa po kong healing message doon sa Gawad Kalinga. Kaya yung dapat na hayo ng isa kong co-PTI dito sa Area 2B ay dapat siyang healing message dito. Kanya lang, ang sabi niya, puntahan ko daw itong Palayan Village, sapagkat siya po ay galing din ng Faith Mountain. Kasi mukhang inasikaso pa yung pagbubungkal ng lupa at pagpe-prepare para sa itatayong bahay kubo. Kaya taas ng mga yan at tayo'y manalangin at ipapanalangin natin ang lahat ng daladalahan at ang mga prayer request. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama makapangyarihan, pagpalay mo po at paspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid. Pagpalain ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sino mga hipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya pamapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel, ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Inyo pong basbasan ang kanilang mga alay at handog, ibalik sa kanila ng husong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Yahweh, mangusap po kayo at ang iyong mga lingkod ay nakikinig sa iyong salita. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, everybody say Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. Salamat sa isang pumalakpak. Okay, maupo na po at hayaan natin na may hulog ka rin para hindi tayo magtagal. At isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat.
Ay, hindi sabay-sabay yan. Pinagpalang hapon po sa inyong lahat. At pinagpalang hapon, gabi, umaga sa inyong lahat. Kayo po mga nakatunghay sa digital platforms dito sa Kapahayagan TV sa programang Healing Message from God. Saan man dako kayo nandoroon, anuman ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo lahat. Purihin po natin ang malakas ng Panginoon. Huwag ho kayo magtaka kung bakit ako pinadala dito. Una, yung isa sa kasamahan kong OPDI dito sa Area 2D, kagagaling lang ng Faith Mountain. No? Bakit kamo? Para po doon sa itinatayong bahay kupo doon sa station, doon sa pinupwestohan ng Station 11. Para sa gayon ay magkaroon ng masisilungan at ng bawat aakyat ng Faith Mountain. At yun ang pinakamalaking biyaya ng buhay na Diyos para po magpangalaman. And pangalawa, bago tayo magpatuloy, kasi baka may magtanong sa akin at sa aming mga kasamahang preacher kung kailan ang 42nd anniversary overnight ng malaking gawain. Now, as I have heard, ang magiging date ng 42nd anniversary overnight, malamang mga 3rd Saturday ng August. Para po sa ngayon, para hindi tayo mag-overnight ng 4th Saturday ng August. Kaya, at so kaya na lang po ang mga magiging official announcement na maririnig at matutunghayan over DWX. Amen? Amen. Purihin po natin ang buhay ng Diyos. Amen po ba? Amen. So ngayong hapon, ang ulo ng makalangit na balita na ibig ko pong ibahagi sa inyo ay ang pamamagatan kong God sent His one and only Son. Sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sinaysay ng Ebanghelyo ang ating pong natunghayan. Inihayag ng Panginoong Yesus tungkol sa sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ano po ang mensahe ng Panginoon sa ating lahat ngayong linggong ito? At yun po ay solemnity of the Blessed Holy Trinity in one God. Bakit in one God? Ayon po sa ating mahal na Obispo Bishop Ted Bacani, ang ating overall spiritual advisor, iisa ang Diyos, pero tatlo ang persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Amen. Kaya, para maigi ang maging malinaw, para di tayo palapasin na mga katolitante. Amen. Amen. Kasi tayo lahat, bininyagan tayo sa Spirit, bininyagan tayo sa banal na simbahang Katolika. Amen. At bakit mayroong Trinity Sunday after ng Pentecost? Kapag bahagi po kasama sa ordinary time, yung pong
solemnity of the Blessed Holy Trinity in one God. So natapos po ang Easter season sa Pentecost at yan ay sinagawa noong nakaraang linggo. Of course, lahat po ay napuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. So, lahat tayo na kinasihan ng banal na Espiritu, higit na pinagpapala at higit na pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Salamat sa tatlong palakpakan. Now, ito ang ating katanungan. How God sent His one and only Son is important. Gaano kahalaga ang sinugo ng Diyos ang kanyang anak? Una sa lahat, higit sa lahat, the first important step on God send His one and only Son is those who believes in Him will have eternal life. Sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Where am I found it? Itong sabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 16. Ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin natin si Jesus. Now, sa madaling wika, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, marapat lamang na tayong lahat ay sumampalataya sa tatlong persona sa iisang Diyos. Amen? Isa sa tatlong persona sa iisang Diyos. Ha? Sino yung isa sa tatlong persona sa isang Diyos? Ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen po ba? Purihin natin ang buhay na Diyos. Naalala ko rin po yung kinwento ng ating mahal na Bishop Bacani. Ito kinwento ito ni Bishop Bacani ito eh. Mayroong nagaganap na mini recollection sa isang malaking chapel. Halos mapuno ang chapel. At sa dami ng mga nagsisimba, aba, may lasing na mama. Nagsisimba rin. Alam niyo po na magsimula mag-homily ang pari, ang sabi niya, tayo'y nagkakatipon dahil sa pagmamahal ni Jesus. Ang sabi ng lasing na mama, narinig ko na yan. Hindi pinakinggan o pinansin. Maya-maya, tuloy pa rin ang homily, sabi. Ang sabi ng pari, tandaan ang sinabi ni Jesus na ilalaman ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang sagot ng mama, narinig ko na yan. Hindi pa rin pinansin. Ang sagot ng tinuloy pang sinabi ng pare, magsisi na kayo at magbagong buhay. Ang sagot ng mama, narinig ko na yan.
Alam nyo nung ginawa ng pari doon sa mama? Tinuro pa at sabay wika, isang hirit pa. Pag yung bunganga mo marinig ko, kahit susuray-suray ka sa kalasingan mo, lalagyan ko ng packing tape yung bibig mo para hindi ka ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ang sagot ng lasinggong mama, yan ang di ko narinig. Kapatid, friendship, ka-prayer partner at katuwang, manampalataya ka sa isa sa tatlong persona sa iisang Diyos at walang biling iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. So yan ang unang mahalagang hakbang. Those who believe in Him will have eternal life. Amen. The second step is He sent His Son not to condemn the world, but to save the world. Sinuko niya ang anak niya ay upang iligtas at hindi upang maparusahan. Hindi upang hatulang maparusahan ang mundo. Anong sabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 17? For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan. Amen. Bilang anak ng Diyos, ang tanging layunin ni Jesus, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan ito, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Amen. Now, kaya mga kapatid, friendship, ka-prayer partner, at katuwang, lalo na kayo mga nakatunghay sa digital platforms, hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship, hindi pa huli ang lahat. Anong sagot ng inyong katabi? Hindi pa huli ang lahat, brothers and sisters. Marami pang pagkakataon upang manalig at manampalataya kay Yahweh El Shaddai. Amen. Bakit mahalaga ang manampalataya? Sapagkat kung tayo patuloy na manampalataya kay Jesus, na siyang sinugo ng Diyos, bilang isa sa tatlong persona sa isang Diyos, brothers and sisters in Christ, tandaan po natin, hindi upang hatulang maparusahan ang daigdig, kundi upang iligtas ang daigdig sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Whether you like it or not, may pagkakataon ka pang magbago. Bukod sa baguhin ang lifestyle, kung may mga nagngangaw-ngaw, katulad doon sa Senate, di maintindihan, ang gulo-gulo,
paano magsisindi ang taong bayan? Sabi nga, little knowledge is dangerous. Amen. Hindi po ako nagpapatama. Tinatama ko lang kung ano ang kapahayagan ng Diyos. Amen. At alam niyo po, after po ng during the anniversary dito sa Palayan Village, hasta May 13, prepared pa naman ako for inspirational talk. At kasi simula pa lamang ng celebration, ay muntik pa akong mahulugan ng nalaglag na alulod. Amen. Alam nyo, sabi ni Satan, buti nga sa'yo. Paano ka, di ka makakapag-talk? Alam nyo, sabi ni El Shaddai, Hoy, Satan, huwag kang hangal. Mabuti pang umilag ang aking lingkod kaysa matamaan siya mang nalaglag na alulod. Yan ang pinagpasalamat ko kay El Shaddai. Kasi kung hindi ako umilag, nako, malamang sugatan ako. Amen. Purihin si Jesus. Manalig ka at manampalataya ka kay Yahweh El Shaddai. Amen. Now, ang ikatlo't huling mahalagang hakbang. Ito bame, itutok ko din sa gawad kanina. The third and final step is those who believe in Christ Jesus will not be condemned. Hindi mapaparusahan ang sinumang sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Jesus said in John chapter 3 verse 18, itong pinakamahalagang dapat tandaan. John chapter 3 verse 18 says, itong sabi ni Jesus, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. Yung mga hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus, parurusahan. Subalit yung mga sumasampalataya na si Jesus ang buntong na anak ng Diyos, hindi mapaparusahan. Purihin si Jesus. Tandaan po natin, hindi parurusahan ng ating dakilang Diyos ang sino mang nananalig at nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, at yan ay walang diling iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Whether you like it or not, para hindi ka hatulang maparusahan ng Diyos,
manampalataya ka. Believe in God's one and only Son. Amen. Ang Diyos Ama ang siyang lumikha ng lahat. Ang Diyos Anak ang siyang tagapagligtas ng buong sangkatauhan. And the Holy Spirit is the sanctifier. Sinasanctify po natin ang banal na Espiritu na siyang nagtuturo kung ano ang naaayon sa nasusulat sa mabuting balita ng Yahweh El Shaddai. Amen. Alam niyo po, for the last 42 years ng gawain ito, napo 42 years na po by August. Sa tagal-tagal ng healing message, wala nang ang healing message ay mga anak ng ating servant leader. Ang nakakamiss lang talaga sa pinaka-exciting part ng healing message, yung habang naghahayag ng mabuting balita, tititigan pa ng camera at sabay sabi ng close-up sa television. Amen. Eh, naka-live stream naman ay Amen. Noong panahong may TV program ang El Shaddai, nasanay na doon sa close-up sa television. Eh ngayong meron na tayong YouTube, naliputan na naalis na yung salitang close-up sa television. Tama o tama? Tama. Kala ko sinungaling. Palakpakan natin ang malakas ang buhay na Diyos. Totoo po yan. Mula nang matigil po yung TV broadcast ng El Shaddai sa TV sa IBC 13 during pandemic. Kasi nung pandemic, hindi na nagpalabas ng latest na playback eh. Kaya nagka-pandemic tayo noong 2020 eh. Diba? Sa nagpe-playback? Sa YouTube lang. Amen. So sa YouTube channel ng Delta Broadcasting System. Nga lang, sa kasalukuyan, yung mga teleradyo ng DWXI programs nagbo-broadcast Lunes hanggang Sabado. Pero pagdating ng Linggo, wala na. Amen. And noong mga 2020, and noong mga nagsimula ng pandemic, pati Sunday programs na, nagka-teleradyo. Yun nga lang, half day eh. Tumagal hanggang kalagitnaan ng Mayo o ng Hunyo. Amen? Ang tanong eh, bakit gayon? Amen? Ay malamang, mas iniisip pa yung Sunday is family. Karaniwa nga, yung ibang radio stations na may teleradyo, kahit linggo, umi-air din sa mga social media, sa kanilang mismong studio pa. Amen. Imagine, gaano katagal ang paglaganap ng mabuting balita mula radyo, TV, digital, at sa mga
sa mga remote field kung saan ginaganap ang gawain. Amen. Ang importante ay maranasan ang dakilang kabutihan at kababaang loob na kaloob sa atin ni Yahweh El Shaddai. Amen. Mabuti na lang at simula pa naman ng healing ng aking pagtotok, after ng pagtas ng prayer request, dumating din ang dalawa nating helpmate dito sa Bagong Bayan. Si Sister Mary at saka si Sister Haida. Amen. Pero si Sister Annie, galing yan ng from Bohol. Doon sa probinsya na puro chocolate hills. Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. So, tandaan po natin itong tatlong mahalagang hakbang. Una, sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, sinugo niya ang anak ng Diyos ay upang iligtas at hindi upang hatulang maparusahan ang daigdig. At ang ikatlo naman, hindi mapaparusahan ang sinumang sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Amen. Purihin si Jesus. Alam niyo po, noong mga nakaraang buwan, nung pinopromote ng isang teleserye na pinapalabas sa Kapatid Network, ang daming nagtatanong, sino ba si Eman? Kahit pati ako na-confuse kung sino yung gaganap na Eman. Yung pala, ang gumanap ng Eman, yung dating lead vocalist ng kilalang Pinoy band. Sabi ko, tingin ng tao yan kuhang-kuha pati butas ng pako sa kamay. Yung pala nagre-represent yung karakter na yon ay ang katauhan ni Kristo, ang isa sa tatlong persona sa iisang Diyos. Amen. Kaya pala sa title pa naman teleserye niyan, ang pinaka-soundtrack, medyo Catholic theme. Katulad ng narinig ko, saan man ako pumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo. Amen? Amen. Subalit, yan ay kumukurot. Kumukurot saan? Sa puso natin. Amen. Ng isa sa tatlong persona sa isang Diyos. Ay siya ring Jesus ng ating buhay. Purihin si Jesus. At bilang pangwakas, nawa po'y masasalamin sa ating ang mensaheng ito. At sa solemnity ng kabanal-banalang Santatlo sa isang Diyos, nawa po ay sariwain natin ang ating kababaang loob sa harapan
ng ating dakilang Diyos. Tayo na po kayo. Taas ang inyong mga kamay. Pikit ang inyong mga mata. At iupo ang inyong ulo. And let's declare the song, Tanging Ikaw, Jesus. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Yesus, maraming salamat sa iyong mga salita na pahatid mo sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami ay may mga pagkukulang at pagkakasalang aming nagawa sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, sa oras na ito, patuloy mo kaming samahan, ingatan, gabayan sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo. Patuloy namin tinataas ang lahat na nandito sa inyong banal harapan. Patuloy po namin sinasamo namin may pagkaloob ng ibayong kalusugan at maging ang kalusugan ng aming minamahal na tulong lingkod na si Brother Mike Galave, na may pagpagitin ang dati niyang lakas at maging malinaw ang kanyang pagsasalita, lalo higit sa nalalapit na ika-42 taon ng pagkakatatag ng iyong ministeryo sa darating na Agosto. Pagpalain mo rin po ang mga nagtaguyod ng iyong gawain dito sa dahong ito ng palayan. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamatapang lingkod, kasama ang mga awit manunugtog at ang mga nagsusuporta sa gawain mo sa dahong ito. Sila pong lahat ay inyong pagpalain. Sundan mo po ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan,
kapangyarihan at walang tigil na biyaya papapala, at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ng ibang lakas at ibayong sigla na galing sa iyong banal na pangalan. At muli, Panginoon, inaagin kami uuwi mga tinugon na sa panalangin. Mga tinugon na sa panalangin. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panambitang panalangin ng aming Inang Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng bugtong anak, ang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Kristo, na nabubuhay na naghaharin kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan sa mga Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Now find your partner, palad sa palad. Find your partner. Palad sa palad, ha? Yung ganito. Palad sa palad. Kailangan mag-exercise ang ating pananampalataya. Palad sa palad. Palad. Palad sa palad, ha? Find your partner. Sa 1+1, tatlong salpok at sasabihin nyo sa partner mo ng malakas, let us tell the world of His love. Parang tono ni mystery na binamit eh. Okay? Okay. 1+1. Let us tell the world of His love. Ayan. Sa 3+3, 7 salpok at sasabihin ninyo sa partner mo, God sent His Son not to condemn, but to save the world. God sent His Son not to condemn, but to save the world. God sent His Son not to condemn, but to save the world. 1+1. Teka, nakasobra yata sa sa pagbanggit niya eh. Ulit. Kasi 7+7 yun eh. Ay, 3+3 pa yun eh. Ulit. 1+1. Let us tell the world of His love. 3+3. God sent His Son not to condemn, but to save the world. Okay, sa 7+7, 15 salpok at sasabihin mo sa partner mo, if you believe the Son of God, you will be saved. Okay. 1+1. Let us tell the world of His love. 3+3. God sent His Son not to condemn, but to save the world. 7+7. If you believe the Son of God, you will be saved. Purihin natin ang Diyos. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Pagtapon ko, itong inyong sisigaw. We all tell the world of God's love. Nakasan po ninyo? God bless us all.
also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship.